Hello, magandang umaga po. Amen. So, maulan na umaga po sa atin, ano? Okay. So, tayo po may lahat. Ayan. Ipagpamanin niyo po sa mga kapatiran dito kahapon, wala po tayong naging live. Kasi may problema po sa signal kahapon ng loop. Di ko alam, sabi nila, wala naman. Pero bakit? Yung may-ari ng loop. Tayo po'y manalangin namin Diyos dahil sa lahat ito. Maraming salamat po sa unahan ito. Maraming salamat po Diyos sa presensya po ng bawat isa at sa kalakasan at pinasalamat po sa amin patungkol dito sa iba't panandaan. Diyos, nalahin ko po kayo tumanguna sa amin sa buong araw na ito na kaway aming papurihan at sambahin ng Diyos. Nalahin ko po Banal na Espiritu patuloy po kami na puspusan, turuan, alalayan, bigyan ng pangunawa sa pag-aaral ng Diyos. Diyos, patawad po sa aming mga pagkakasala ng nagpanay sa marapan. Lahat ay magdalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo na. So, atin po'y magpatuloy how to be a good church member. So, yung una po na binigay natin is how to be a good church member. So, dapat ang isang good church member, siya ay saved at sigurado siya. Tama? Saved siya at sigurado siyang saved siya. No? Pangalawa, a good church member should be baptized biblically. No? Should be baptized biblically. So may mga scenario po, may mga pagkakataon, pag may naging bisita tayo rito o meron tayong nawin na isang kaluluwa, usually, hindi naman lahat ng nawin natin ay galing sa RC. Ang iba naman ay nanggagaling na ng mga ibang born again church or mga non-Baptist organization na kagaya na sa atin, non-Baptist church, So, yung mga non-Baptist church na mga born again fellowship ng mga ganyang grupo, meron din silang ginagawang baptism. Meron din silang ginagawang baptism at lahat din ng mga nagiging kasapi ng kanilang samahan, kanilang simbahan, ay pinabautismoan din nila yun. Subalit sa pagkakataon na sila ay mapunta sa atin at nagpasya na maging miyembro ng simbahan, sa atin bilang isang mga Baptist believer, sine-check natin maigi kung yan ba talaga ay nabaptize biblically. Kasi nowadays, marami pong mga born-again churches na nagbabaptize pero hindi base sa prinsipyo at pamantayan ng salita ng Diyos. Doon nga lang mga kapatid sa paglubog. Hindi tayo pumapayag na kapag tayo inilubog, mayroong lumulutang na bahagi ng ating katawan. Tama? So maaaring sa iba, okay lang na lumutang ang kamay, lumutang ang paa, lumutang ang damit. Pero kasi ang prinsipyo, ang picture ng baptism is death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. So saan ka nakakita ng inilibing na mayroong nakalabas na parte ng katawan? Tama? Kung ito ay picture ng death, burial, and resurrection ng ating Panginoon sa Kristo, nararapat na ang paglilibing ay maayos at mahusay. Naalala ko, meron tayong binautismuhan dati. Doon pa tayo sa lumang lugar natin, somewhere in Bruhat, Respa. So, maraming candidate for baptism that time. So, ginawa, dahil yung malapit na resort doon sa Bruhat, doon sa taas, ang mahal ng bayad. May bayad ang pagbaptize sa kanya sa paggamit ng resort niya. So, nagkataon, napakadami ng babautismuhan. Ngayon, may isang kapatiran, meron siyang swimming pool, inflatable. So, yung mga ligtas na, nabaptize na, nagdusa, magbuboba. Pagkatapos magboba, magpupuno ka ng tubig. Inuno namin ng tubig, ang daming tubig doon. Ngayon, ang daming nabaptize doon. Pero isa natatandaan ko na bautismo doon na 5 beses po siyang inilubog. 5 beses po na ilubog. Napakalikot kasi bautismo na. Ang laki-laki ng katawan, napakalikot bautismo. Hindi ko nababanggitin ang pangalan nito. Tao nito.
Sige, nag-rosaryo na siya eh. Ngayon, sabi niya, binautismohan siya, inulubog sa tumitil eh. Gaganon na angat yung paa, aangat yung kamay. Hindi ma-perfect yun. Halos malunod na ang pakiramdam niya, 5 beses ang inilubog. Hindi pwedeng hindi maayos. Kailangan maayos. Ngayon din po sa atin, mga kapatid, sa pag-bautismo sa atin. Regardless, kapatid, kung saan ka binautismohan, ha? Kung ikaw ay nabautismohan sa drum, wala pong problema doon. Kung hindi basa ang baptizer, wala rin problema doon. Ano? So, ang ibig sabihin ng baptism, from the Greek word itself, baptizo, na ibig sabihin sa English word, sa English meaning is to dip, ilulubog. Ano? Kaya wala tayong makikita sa Bible na ang ibig sabihin ng baptism ay sprinkling. Ano? Hindi ibig sabihin ng baptizo ay sprinkling. So, hindi tayo nag-i-sprinkling dito. Hindi tayo magbubuhos lang ng tubig sa ulo ng bata. Ang tawag ay christening. Ang binyag ay hindi baptism. Ang tawag niya ay christening. Ano? So, yung baptism ay inilulubog yan. So, regardless, sabi ko mga kapatid, kung sa drum ka binautismuhan, kung patayo, padapa, paupo, pahiga. Basta ang importante, lubog. So, kasi mamaya, meron sa atin dito, wala pa naman akong binabautismuhan dito sa drum. Kasi ang ganda ng resort na pinagbabautismuhan natin. Libre pa. Oo, sa La Colina. Libre pa yun, walang bayad. So, nilulubog natin. So, sabi ko, pag meron dito na nagkaroon ng problema sa drum, kagaya na yung kakilala ko, ilubog ulit kita, mga about 5 minutes. So, ayan na, church members should be baptized biblically. Hindi ibig sabihin, hindi ka nabautismuhan sa lawa, sa swimming pool, ay hindi yan biblical na baptism. Unawain natin ibig sabihin ng baptism. It's to deep. No? Lubog. To deep. So, mayroon naman po somewhere in Jerusalem, di ba? Mayroon yung Jordan River doon. Maraming pumupunta doon, naging tourist spot yun. At ako personally, hindi ko nagustuhan yung ginagawa nila ron. Hindi nila unawa yung ginagawa nila na nagpapabaptize sila. Ano, gusto daw nila ma-experience yung baptism ng Panginoong Kristo during that time. Kaya mga pumupunta doon ay mga RC. So, kailan na ituro sa kanila yung baptism ng paglubog, samantala tinuturo sa kanila yung infant baptism. So, tuwing makakapunta sila sa Jerusalem, o doon sa somewhere in Israel talaga, ay abangan nila, pupuntahan nila yun, tapos yung Jordan River, tapos nagbibihis pa sila ng puti. Ano? Tapos, magpapabaptize sila doon. Ang maganda, ito maganda. Isang priest. Diba? Lulubog sila doon. Pero yung paglubog nila, hindi talaga lubog na lubog. So sa akin, personally, hindi ako sang-ayon. Kasi isa sa pinaka-ordinansa ng Panginoon yan sa isang simbahan at hindi para gawing biro ang baptism. Ano? So, ordinansa yan. At yan ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo baptist. Because we believe in water baptism. So, ang unang nagpa-practice ng baptism, ng water baptism sa Biblia, walang iba kundi mga baptist. Si John the Baptist, hindi po yan Juan Bautista sa Tagalog. Juan, isang baptista, hindi Bautista. Ginawa nila mapindido. Ano? So John the Baptist, kasi isa siyang Baptist. Ano, bakit siya naging isang Baptist? Sapagkat siya nagpa-bautismo. Pero hindi nangangahulugan na kapatid, Baptist tayo kasi Baptist siya nag-baptize kay Jesus Christ. Okay? So church members should be baptized biblically. Pangatlo mga kapatid, how to be a good church member. So church members should attend their church faithfully. Faithfully. No? So matapat na nag-a-attend sa kanyang inaanibang church. Ano?
Tingnan niyo po meron tayong tinatawag na localities kung saan ka miyembro. Ang disenyo ng Church ng Panginoon ay autonomous, hindi po universal. Independent po tayo. Independent tayo in a sense that we are dependent on God. May mga nagsasabi, kagaya nung na-share sa akin ng isang kapatiran, hindi ka ba sa independent, kung hindi ka independent lang na mag-isa lang, kailangan umasa daw siya. Diba? Simbahan. No, we are independent, but total dependence on God. Ang inaasahan natin as an independent Baptist Church ay yung biyaya at provision ng ating Panginoon, hindi yung biyaya at provision ng ibang simbahan. Also, it seems, for me, yung ganung konsepto, it's some kind of idolatry na yun. Kasi bakit? Yung glory na dapat na sa Panginoon mo, binibigay, napupunta doon sa tumutulong sa'yo, sa nagiging partner mo sa ministry. So, which is wrong. Tama? So, partners lang, pero hindi sila yung sinasabing nakadepende ako diyan. Nakadepende lahat ng Baptist Church na independent sa Panginoon. Meron tayong total independency but total dependence on God. So, church members should attend their church faithfully. So, may mga local church po na kinaaniman ng bawat isa sa atin. At tayo bilang isang miyembro ng Christ Covenant Baptist Church and Ministries dito po sa lokal ng Antipolo, tayo po ay dito atin. Kahit galing sa atin ng Kainta, pero ang Kainta ay isang local church na rin. Christ Covenant Baptist Church, Kainta, lokal ng Kainta. So, tanong ko, sir, pwede ba ako mag-attend doon? Minsan may Sunday na gusto kong mag-attend doon, pwede ba? Ang tanong, unang tanong kaagad, ikaw ba'y miyembro diyan? O saan ka miyembro? Doon ka mag-attend. Kung saan ka miyembro, doon ka kumain. Kung saan yung tahanan mo, doon ka kumain. Tama? So, church members should attend their church faithfully. Hebrews chapter 10, verse 25. Hebrews chapter 10, verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So, when you come to church, you are obeying a command from God. Kasi not forsaking, ang Hebrews chapter 10 verse 25, it is a command from God na huwag nating pabayaan, huwag nating ipagpaliban, o hayaan ang pagkakatipon, ang pagsitipon na ito. Huwag nating pabayaan. Now, kung tayo pinag-comply dito sa ating attendance in our church faithfully, we are obeying God's command. And by obeying God's command, it is the manifestation of our love to God. Kasi sabi ng Panginoon, if you love me, He will keep my commandments. Commandments. Isa sa commandment ng Panginoon is not forsaking the assembling of ourselves together. So, isa sa commandment ng Panginoon yan. So, hindi pwedeng mga kapatid, partial yung pagmamahal natin sa Panginoon. So, paano natin? Nangyayari ba may partiality sa pagmamahal ng Diyos? Meron po ba? Posible po ba mangyari? Yes or no? Posible po ba mangyari na partiality o may partial yung pagmamahal mo sa Panginoon? Pwede. Pwede. Bakit po? If we are not consistently and faithfully obeying His commandment. So, may mga partial na sinusunod tayo, may mga exemption tayo na hindi sinusunod, may mga sinusunod tayo. Tapos sasabihin natin, ang equal natin doon, ang pinaka-total pa rin natin doon, sasabihin pa rin natin, we really love God. Gayon yung commandment ng Panginoon, napakahirap sundin. Kasi partial love yun. Yung binigay natin sa Panginoon na yun, hindi wholehearted, but half-hearted. So, unawain natin that when we come to church, we are obeying the command of God. And Jesus said, even in Matthew chapter 18, verse 20,
Turn your Bible please in Matthew chapter 18 verse 20. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. No? Sabi ng Panginoon, kung meron dalawa o tatlo nagtitipon sa aking pangalan, nandoon ako sa kalagitnaan nila. So kung naniniwala na tayo pinagtitipon sa pangalan ng ating Panginoong Kristo sa umagang ito, ang ating Panginoong Kristo ang kanyang presensya ay nandito. Ano? Nagsakayon ba kayo doon? And church is not that important to people anymore. Yung nangyayari, no? Kaya pinapaalala ng Panginoon, for there are two or three gathered in my name, there am I in the midst of them. Kasi marami pong tao, ang church hindi na po importante sa kanila. Hindi na po importante sa kanila. Tandaan niyo po ito, kung hindi na po importante ang church sa atin at hindi na po natin binibigyan ng halaga ang church natin, mga kapatid, tapos sasabihin natin, mahal natin ang Panginoon, we are serving God, sinungaling tayo. Kasi ang Panginoon, siyang nagtatag ng simbahan, minahal niya ang simbahan. Inihalin tulad niya ang pagmamahal niya sa church, kagaya ng pagmamahala ng pagmamahal ng lalaki sa kanyang asawa. Pagmamahal ni husband sa kanyang. So, ganun niya minahal niya. So, kung babaliwalay ng church, sasabihin walang church, at hindi ka na tumatalima o nakikisa sa mga gawain ng simbahan, ng church, questionable na yung sinasabi natin pagmamahal natin sa Panginoon. Hindi tayo nakikisa, hindi natin ibinibilang yung sarili natin sa gawain ng simbahan, ng church, hindi natin ibinibilang ang sarili natin sa mga prinsipyo at basihan ng simbahan, hindi ka sumusuporta, hindi na tayo sumusuporta, hindi natin pinag-pray, hindi na natin binibigay yung effort natin, yung attendance natin. Questionable na yung pagmamahal natin. So, if you want to be a good church member, let's attend church faithfully. Amen? Mahirap po ba mag-attend ng church faithfully? Alam mo kung kasama na yan sa buhay mo, nakasanayan mo na yan, hindi na magiging mahirap. So, mas magiging mahirap kapag hindi tayo a-attend ng church. Para sa akin kahit noon pa, hindi mahirap sa akin mag-attend ng simbahan. Pero mas mahirap para sa akin ang hindi ako mag-attend sa simbahan. Kaya po yun, may mga pagkakataon na the day before ng Sunday, Saturday, may trabaho, pagod na pagod ka. Sunday bukas, kapag nakasanayan mo na Sunday kinabukasan, kahit pagod na pagod ka, babangot at babangon na katawan. Kasi nakasanayan mo na yun. Kahit minsan namin, iba sa atin dito, masama pakiramdam, pero nag-attend. Pero not now, kapatid, dapat kung talagang pakiramdam mo, please take your rest. At pahinga ka na lang muna. Papayagan kita. Oo, pag-prepare pa kita. Naggumaling ka. Okay po ba yun? O para sa safety natin lahat yun, alibaba. So, inuubod siya po na ako, sige, you may take your rest. Pero kung ang sakit ay may message mo lang, so tinatamad ako, hindi may rest in peace. Okay, so ganun po maging matapat tayo sa pag-attend natin sa church natin. Kung mga kapatid, kung nakasanayan mo na yan, alam mo yung ibig sabihin ng pagiging matapat sa pag-attend at pagpapala para sa iyo ang attendance mo sa simbahan. Alam mo kasi kapatid, kahit hindi ka magsalita dito, presensya nyo pa lang, pagpapala niya. Tignan mo na lang yung katabi mo. Sabi nung iba sa katabi nila, Ayoko ba? Ayoko ba? Alam niyo yung pagpapala, ang presensya niyo pa lang pagpapala. Alam mo, hindi mo kailangan maging sikat, mayaman, matalino, magaling para maging pagpapala ka sa iba. Dito sa ating simbahan, sa presensya mo, kapag ikaw ay nadalo, nakikita ka namin, nakikita-kita tayo dito, kasiyahan natin. Alam mo, minsan isang linggo lang tayo magkita. Dahil may mga gawain tayo sa araw-araw, kaya yung linggo na yun, pressure sa atin, napakahalaga. Kapag nagkita-kita tayo dito. So, yun po,
So if we want to be a good church member, we will attend church faithfully. Amen? We will attend church. So pangapat, church members should be cooperative. A good church member should be a cooperative. So isa yan sa pang-apat na katangian ng isang church member. Inulit ko po, ito po ay ideal na katangian. Pero kung tayo po ay hihingi ng wisdom sa Panginoon, we can be like this, isang good church member. Kung gusto natin maging, alam mo, a good church member, mga kapatid, it is a blessing to his church. Amen. To their church. Pagpapala yan. So, pang-apat, mga kapatid, a good church member should be cooperative. In Acts chapter 4, verse 32. Acts chapter 4, verse 32. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that all of the things which he possessed was his own, but they held all things in common. Tignan niyo, ang ganda po ng karakter na meron po sa church dito sa Acts. Ang laking crowd nito tinukoy po ito, multitude. Pag multitude na po, mga kapatid, ang daming tao na nito. Pero sa daming tao nila, mga kapatid, sabi yan, and a multitude of them that believe were of one heart and of one soul. So meron silang pagkakaisa. Meron silang unity. Dito po na nasa nabanggit na church po dito sa Acts. And ito pa maganda, mga kapatid. Neither said any of them that all of the things which he possessed was his own. Walang nagsasabi sa kanila na yung kanilang sariling pag-aari ay kanila. Meaning, kapatid, lahat ng meron sila ay kinikilala nilang sa Panginoon. So, masasabi natin, mga kapatid, na yung meron po dito sa Acts na ito, ng mga Kristiyano, mga mananampalataya, naintindihan nila, mga kapatid, yung prinsipyo ng tinatawag na good stewardship. Naintindihan nila na sila yung mga stewards lamang dito sa mundo at lahat ng meron sila ay hindi kanila bagkus sila ay manager. Ingat, tagapag-ingat. A good steward. So napakaganda pong karakter no, napakagandang attitude yung gano'n na ano man ang meron sila, let's just say, kasi yung mga tao dito, may mga kaya yung iba rito eh. Meron dito may mga doble-doble bahay, meron dito mga negosyante, meron dito mga talagang mga mayayaman, yung mga mananampalataya during that time. Pero kahit ganun yung kanilang possession, hindi nila pinikilala o hindi nila inangkin ang kanilang mga possession na kanila. So maaari may ganito pong senaryo din, mga kapatid, na kapag dahil nga meron silang isang kaisipan at meron silang isang soul, pag sinabing soul, mga kapatid, isang puso, nagkaisa sila, may napagkasunduan sila, wala nagsasabi din, ako nagpagawa niyan. Wala nagsasabi doon na akin yung kukuha na yan. Wala nagsasabi din, akin yung electric ko na, ako nagbigay na. So, napakaganda nun, mga kapatid. So, nagiging cooperative. And ito pa sa maganda rin, but they had all things common. Nagkakasundo sila. Hindi yung mahirap magkasundo sa loob ng church. Basta ang pinagkakasunduan natin ay ayon sa prinsipyo at salita ng Diyos. Tama po ba? Tama po ba yun? Kasi kung hindi na po matungkol sa salita ng Diyos, andiyan din ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin na pwedeng magbigay sa atin ng wisdom na hindi yan ayon sa salita ng Diyos. So church members should be cooperative. Hindi po tayo nandito para maging wallflower lang
o maging tagabutas lang ng upuan, pero we should cooperate. Makikooperate tayo sa gawain, sa lahat ng mga mapagkakasunduan natin programa. Ang kooperasyon natin ang pinakamaganda. Hindi natin kailangan maging marami muna o maging isang big crowd o maging katulad nito, multitude, para masabi na makitaan tayo ng cooperation. Ngayon pala, sa maliit na bahagi na ito ng ating pagkakatipon na ito, pagtitipon na ito, makitaan na tayo ng cooperation. Kahit gaano kayaman kagagaling ang mga miyembro ng isang organisasyon, kung wala itong kooperasyon, babagsak yung corporation na yan. Parang na naman ako nag-flip top dito. So, ganun po yan, kahit mas maliit ang organisasyon niya, basta yan ay may kooperasyon, maangat yung organisasyon. Aasenso yan, uunlad yan. So kaya ang church member, a good church member, should be cooperative. The early church was one heart and one soul. That means that the person's whole being was one with all other believers. Now, question, why is it churches are not like this anymore? Bakit maraming churches ngayon na hindi nakatulad ng church dito sa Acts na nabanggit, na meron silang tinatawag na one heart, one soul, and they have all things in common? Bakit kaya? Sa tingin nyo? Why is it churches are not like this anymore? Sa inyong palagay? Bakit sa tingin nyo? Ang mga churches ngayon sa panahon natin hindi nakagaya nito. Yes, Mami Bessie. Sa aking paningin at nilay bakit maraming churches na hindi na tulad mo because some of them are not really following the word of God. Hindi nila talaga yung aklat o ang Biblia ang ginagamit. Kundi ang iba may sarili silang aklat na sinusunod. Salungat sa unang Biblia na ginagamit ng mga tayo. Okay. So, tumugma rin si Mami Bessie dahil, sabi nga ni Mami Bessie, dahil marami nang hindi nasunod sa Panginoon sa Kristo. Tama? Kaya gano'n, tapos nagiging kasapi, nagiging miyembro ng isang lokal na simbahan. O let's just be specific, ilang isang Baptist church. Tama? So ito po ay isang mga rason, Bakit hindi na katulad nito ngayon yung mga churches na nabanggit po dito sa Acts? Tama rin po sinabi ni Mami Bessie, it is because people's lives are not committed to Christ as this word. Kagaya po ng commitment ng mga mananampalataya noong araw, ng early church age, yung commitment noon ng mga mananampalataya, hindi nakatulad ng commitment ng mga present Christians today. I'm not saying na lahat, but some. May mga nananatili pa rin namang committed. Pero dahil nagsasama-sama, mayroong may committed, may committed. Diba? Minsan may mga committed talaga mananampalataya, pero di mo ay maiwasan may mga makitid dyan. May mga committed. Imbis na habang pagtagal niya sa kanyang paglilingkod, pananatili sa pananampalataya sa Panginoon, ay maging lalong committed sa kanyang katayuan bilang isang mananampalataya. Hindi kumikitid at gusto nila makita kung ano gusto makita. Mga ganyan po, So it is because people's lives are not committed to Christ as this were. So yung mga tao po dito sa Acts chapter 4 verse 2, mga mananampalataya po dito na miyembro ng early church ito, these people really loved Jesus and was willing to sacrifice. See? Paano natin masabi na they're willing to sacrifice? Isang matetest na kagad dun sa possessions pa lang nila. Sa possessions pa lang nila, mga kapatid, ang early church no, they are very generous. They're very generous.
Yung totoo yun, may dalawang bahay daw, binenta isa, dinala nila doon sa Apostles Creek. Kaya namatay si Ananias sa Sapphira. They're not being honest to God eh. Hindi sila naging honest nun. Binenta nila yung possession nila kasi mag-full time na si Ananias and Sapphira. So, ito sa kanila kasunod, pag full time ka, possession mo, benta mo na. Tapos, dali mo sa ministry. Ginawa nila, nagsinungaling sila. Sabi nila, ito lang ang pinagbentahan. Pero they spare. Hindi sila naging honest. Ang punto lang naman doon mga kapatid ay naging honest sila. Gusto pala nila mag-spare ng para sa kanila, dapat naging honest sila. Kaya sabi ni Peter, bakit inayaan nyo na si Satan i-fill ng inyong heart? Alam niyo, nagsinungaling kayo sa banal na spirito. Ano nangyari? Patay kagad sila. Yun ang wala sa atin ngayon dito. Ano? Yun nila, automatic, talagang instant. Patay kagad. Ano? Patay kagad ko patay kapag nagsinungaling. Ano? Nowadays, kapatid, ang dali-dali, kahit Kristyano, dali magsinungaling. Ano? So they are committed. They are willing to sacrifice. Nakita nila may pangangailangan ng gawain mga kapatid. If they can, they are willing to sacrifice. Ano? So we should never be guilty of causing dissension within God's church. Tama? Huwag tayo maging kabahagi ng pagkasira o pagkakahati ng simbahan. Ano? Noong ako po ay isang young people pa ng simbahan, siyempre, kahit noon pa lang may problema na tayo. Sitwasyon na lagi ang simbahan, di ba? Lagi may sitwasyon sa patungkol sa leader. Pag magtuturo ang leader, may mga umag-o-oppose dyan, hindi nila tanggap. Tapos, atong mga nag-o-oppose, pag-uusapan nila. So, unfair yun. Hindi tama yun. Tama. So, ang nangyari, ganito. Sabi ko, nung young people pa lang ako, nakikita ko na yung mga ganun problema. Sabi ko sa sarili ko, pinausap ko yung sarili ko. Nakipag-usap ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ayokong maging problema ng simbahan. Instead, gawin mo akong solusyon sa bawat sitwasyon ng simbahan. Maging solusyon ako. Gawin mo akong solusyon. Huwag akong pagmulan ng problema. Bakit gawin mo akong solusyon? So, huwag tayo maging guilty doon sa pag-cause ng dissension within God's church. Sunod lang tayo sa Panginoon. Maging cooperative lang tayo. Ngayon, nakakatuwa kasi sa panahon natin ngayon, nakikita natin ngayon ang cooperation ng bawat isa. Nakikita niyo ba ang cooperation natin? Amen. Ako, nakikita ko yung cooperation natin ng bawat isa sa bawat isa atin ngayon. Kasi hindi man ganito ka-perfecto yung gusali natin, pero kung wala yung cooperation natin dito mga kapatid, kahit pa paano hindi natin magagawa ito. Kasi ang bawat isa sa atin dito, ang bawat isa sa inyo dito, nagkaroon ng pagsasakripisyo. Na ang iba sa atin dito, pinipiling lumiban sa trabaho kasi walang gagawa para makatipid tayo. Kami gagawa. Nakakatuwa makakita yung kahit ganito tayo kalaking simbahan, nakikitaan tayo ng kooperasyon sa isa. And that makes a strong church. Nakikipag-cooperate tayo sa gawain. Kaya ngayon, isa sa pagpapala yung mga kapatid sa atin ng Panginoon, na binibigyan natin ng dahilan ng Panginoon para pagpalain tayo. Nagiging makatarungan yung pagbabala na binibigay sa atin. Kaya isa sa hinihingi natin, na ibigay sa atin itong buong property na ito. Pati yun, kabila na yun. Para wala nang langis. Nakagrasa sa kali. Hinihingi natin sa Panginoon yun. Pero dapat nakitaan pa rin. Dito pa lang sa maliit na portion na ito. Alam nyo, gaano kalaki lang itong ginagamit natin? 70 square meter lang po itong ginagamit natin.
nakita mo, itong dulo na ito, hanggang doon sa dulo ng kusina. Yung kahabaan na ito. 70 square meter. Wala pa sa kalahati ng kabuuang property na to, ng 215 square meter. Pero hinihingi natin sa Panginoon, itong kabuuan ng 215 square meter, plus yung peking 240 na yan. Para saan? Para magamit natin ang uso sa ministry. Pero bigyan natin ng dahilan ng Panginoon. Ngayon pa lang nakitaan tayo ng kooperasyon. Maliban na lang kung ayaw nyo talaga makuha natin. Gusto nyo ba makuha natin itong property? Ano? Gusto nyo ba makuha rin natin yung kabila na yan? Ako, gusto ko lang din makuha dyan. Hindi lang yung property. Pati yung mga tao. Makuha natin yung mga tao. Pagkakuha natin, pag-share natin, dali kagad natin sa langit. Para hindi na magkasala. Para hindi na magkasala. So, good church members should be cooperative. So, if you want to be a good church member, we will cooperate. Tama? So, huwag tayo mag-alilangan makipag-cooperate, mga kapatid, kung nakikita naman natin na ito ay ayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Ano? Ayon sa prinsipyo, pananaw, standard na salita ng Diyos. Huwag tayo matakot. Ano? Kasi hindi naman tayo mga mangmang sa salita ng Diyos. Kasi bawat isa sa atin dito ay binibigyan ng kalayaan na suriin, aralin ang salita ng Diyos. Ano? Sa pagganap natin ng ganong klase nating mga responsibilidad at obligasyon na aralin, suriin, basahin ang salita ng Diyos, naaalis tayo dun sa estado ng pagiging mangmang. Ano? So, hindi ko po ibig at dayon na para kayong isda dyan na sinusubuan ko na lang. Hindi, kumain kayo ng mag-isa. Andiyan dyan ang pagkain, kainin. Hindi tayo pwedeng manatiling sinusubuan na lang. Hindi tayo habang buhay na lang, tinitimplahan na lang ng gatas. I-baby-rice ka kumakain ng mag-isa kahit makalat. Kahit makalat, okay lang. Dahil sa simula, makalat talaga. May mga pagkakataon, pwede natin i-edit tulad sa pag-aaral natin na salita ng Diyos. May mga pagkakataon, makalat ka mag-aaral. Pero sa simula lang yan. Susunod, habang tumatagal, malalaman mo na tamang pag-organize sa pagsubok, pagkain. Kung lahat tayo, gano'n mga kapatid, pwede natin ma-adapt itong meron dito sa Acts chapter 4, verse 32. And they had all things in common. Naging cooperative sila kasi yung itinuturo mismo sa kanila, sila mismo nakita na rin nila. Ano? Hindi lang nila narinig, napatunayan kanila. Tama? Eh di na sila magtatanong, tama ba? Tama ba? Pero sabihin natin mga kapatid, may mga pagkakataon, hindi tayo perfecto, pero kaya nga tayo church. Pwede tayo magkaroon ng isang pag-uusap para mapagkasundo. Ano? Yung mga pinagkakasundo. So, huwag natin gaya mga kapatid yung may alam na sitwasyon ng ganito. Dahil ang laki ng kanilang offering, sobrang laki na. Pero mo sa isang linggo, nakakapag-collect sila ng 50,000. Malaki na yun kasi yung simbahan wala pang 10 taon eh. Wala pa 10 taon yun, nakaka-collect sila ng 50,000 a week. Pag tayo sinoffering. So weekly, consistent. So tumagal na ilang taon yung simbahan yun. Tapos wala sila binabayarang upa. Ang may hawak ng pera doon ay yung kanila pastor. Yung pastor, business-minded. Ang laki na ng pondo. Hindi niya sinabi sa church, hindi niya sinabi sa men ng church. Ginamit yung pondo ng simbahan, buy and sell lang sa sakyan. Nalugi. Hindi bumalik yung pera. Saka nalaman walang pera sa simbahan. Nangyayari, malisan yung leader. Nag-alisan sila. Bakit ganyan? Parang greediness na ba? At yung sarili niyang kapatid umalis.
pinalit ng Panginoon sa base. Ano? Kasi lahat mga kapatid, kahit patungkol tayo sa finances ng simbahan, dapat pinag-uusapan. Dapat pinag-uusapan, pinagkakasundo. Cooperation. Mga ministries natin, kailangan din ng cooperation. Ano? May gumawa ng ilustrasyon na church, C-H, U-R, ano ba yung spelling? C-H. So the church cannot be completed without you. Diba? You. Kailangan ka sa church. Ano? So dito sa atin mga kapatid, regardless sa estado ng buhay natin, kapag ikaw ay cooperative, napaka-importante. So ang kooperasyon mo ay importante. So wala akong alam sa ganyan. Hindi ako marunong ng ganyan. Yun nga ang maganda yung hindi marunong kasi kapag may marunong na, nagrurunong-runungan ka eh. Masarap turuan yung talagang inaamin niya, hindi niya talaga. Ito talaga alam, pasensya na kayo. Kaysa yung little knowledge knows everything. Mahirap yun, delikado yun. So maging honest na tayo. Ang importante, gusto mong tumulong eh. I-cooperate ka lang. Kaya tayo po yung minsan may panawagan tayo sa simbahan. Sino po yung available? Sino po yung pwede sa ganito? Wala pong sinasabi mga kapatid na minsan, sino po yung mga gwapo? Yun lamang po. Pagka ganon, kawawa naman sila. Kawawa naman yung iba. Yung mga magaganda lang, para lang sa magaganda to. Paano naman sila? Walang ganun kapatid, pero yung buong ikaw, sabi nga ng Romans 12, di ba? Ipapresent your bodies holy as a living sacrifice. Kung katawan pa lang na ito, na nananahan ng banal na spirito, ano, sabi ng salita ng Diyos, itong katawan na ito, it is the temple of the Holy Ghost. Therefore, let's use this body to glorify God. Then by being a cooperative in our church, nag-glorify natin ang Panginoon. Tama po? So maging cooperative tayo. So if you want to be a good church member, nagiging cooperative tayo. Hindi co-op na utangan ng pera. May co-op kasi na gano'n na ito co-op tayo, utangan tayo. Kaya gusto kong maging honest sa inyo eh. Diba? Yung meron tayong sinamahan ditong grupo, yung uli, AFP, Antipolo Fellowship of Prayer. Mas maganda, mas organisado sila. No? Ayaw ko sumama eh, kasi alam nyo na. Pero ngayon, nung sinipo ka namin, kasama kami ni Pastor nila. Natutuwa kami sa fellowship nila. Sabi ko nga, magkakaroon tayo sa sound system dahil doon. Kasi meron tayong financial assistance na makukuha doon. Dahil doon sa may money din. Hindi ko pwedeng angkinin yun kasi hindi ko pera. It is for the church. O kahit piso wala ako doon kasi it is for the church. Ano? Gagamitin natin para sa development ng church. And it can be encouragement para din sa kanila na magagamit. Naniwala ko bigla sa swerte. 16 kami lahat eh. Nagbunutan, nakuha ko number 1 eh. Nasa dulo-dulo na mesa ako, magkatabi lang kami ni Pastorin. Pastorin, number 7 eh. Next year na siya eh. Quarterly bigayan eh. Sabi ko number 1, di September ka, Pastor, swerte mo, sabi sa akin. Sabi ko sumunod din Pastor, isa rin, kalbo din. Sabi ko, talagang partner tayo. Number 2 naman ako. Sabi tuloy nila, sa swerte ng mga kalbo, naniwala ako. Kaya po, no? Hindi pa po tayo tapos sa ating series na How to Be a Good Church Member. Ano mo? Hindi ko sinasabing pilitin mong maging ganito ka, pero kung hindi tayo hihingi ng wisdom and guidance sa Panginoon, hindi tayo magiging ganito. It is an ideal church member. Pero kung tayo po'y magiging ganito, kahit ganito tayo karami, I tell you this mga kapatid, we can turn the world upside down. 12 disciples, they turned the world upside down.
ano lang kanilang punan? Wala silang aral. Wala silang galing, wala silang talino. Meron lang sila pusong marunong sumunod. At ang Diyos ang tumawag sa kanila, lahat ng mga kakulangan nila, katapusan nila, ang Diyos ang nagpuno. Kaya hindi tumatawag ng Panginoon ng qualified, but He qualifies the whole. So basta willing lang tayo, sumunod, God will qualify us. Amen? Natin manalangin. Aming Diyos, lakina sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat po Diyos sa inyong kaputihan at wisdom na pinagkalap sa amin sa aralin na ito on how to be a good church member. Dalangin ko po Diyos, ang pagpapatuloy sa preaching service, kayo po yung mamuna sa amin, kapalain ang Diyos. Maraming salamat po at natin